Anong ginawa sa'yo sa Pilipinas? Isang Amerikanang dalaga, 111 kilogram, nag-aral dito at naging 65 kilogram sa loob ng 9 na buwan, isang milagro ng pagbabago na nagsimula sa pag-ibig, pangarap at kultura ng Pilipinas. Sa taas na 168 centimeters at bigat na 111 kilogram, isinumpa ni Sarah Johnson, 15 taong gulang, ang sarili niyang katawan tuwing haharap siya sa salamin. Sa California High School kung saan siya nag-aaral, ang eskwela ay tila isang larangan ng digmaan. Habang naglalakad sa pasilyo, nakadarama siya ng matatalim na tingin. Sa klase ng physical education, hirap siyang tumakbo. Ang palda ng uniforme niya ay masikip sa baywang at masakit ang pagdidiin sa hita tuwing uupo. Sa oras ng tanghalian, nagtatago siya sa silid-aklatan upang hindi makita ng iba kung gaano karami ang kinakain niya. Tanging si Kathy lang ang kaibigan niya. Si Kathy, na masayahin at palakaibigan, ay ang nag-iisang tao na hindi nagbigay pansin sa kanyang pangangatawan. Sarah, manood tayo ng sine sa weekend. May Japanese anime film daw na ipapalabas. Aya ni Kathy isang hapon pagkatapos ng klase. Para kay Sarah, ang anime ay mga lumang Disney films lang na napanood niya noong bata pa siya. Ngunit wala siyang dahilan para tumanggi. Kaya nagtungo sila sa lokal na sinehan. Bumili sila ng tiket para sa pelikulang pinamagatang Kimi no Na wa, kumuha ng malaking popcorn at umupo sa madilim na sinehan. Nang bumukas ang ilaw sa screen at magsimula ang kwento, nagsimulang magbago ang mundo ni Sarah. Ang ipinakita ay isang mundong napakaganda na hindi pa niya nakikita, ang liwanag ng sunset na nagkukulay sa lungsod ng Tokyo, ang tilad ng bulalakaw sa kalangitan, ang hamog sa probinsiya. Ang bawat eksena ay maselan, tila isang tula, ngunit buhay na buhay. Ang pangunahing karakter na si Mitsuha ay isang payat at pino na babaeng high school. Ang kanyang katawan ay taliwas sa kay Sarah, maliit at magaan. Habang pinagmamasdan niya itong tumatakbo, tumatawa, at umiiyak sa screen, magkahalong emosyon ang naramdaman ni Sarah, paghanga, inggit at matinding kalungkutan. Hinding-hindi ako magiging ganyan. Napansin niyang basa na ang kanyang pisngi. Huminto siya sa pagkain ng popcorn at patuloy lang siyang nakatingin sa screen. Pagsapit ng ending, may isang bagay na malalim na nakatatak sa puso niya. Paglabas nila sa sinehan, kinakausap siya ni Kathy nang may pananabik. Ang galing no? Ngunit hindi makasagot ng maayos si Sarah. Ramdam niya lang na may isang bagay na tahimik na nagsisimula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Sarah. Habang nakahiga, naghanap siya sa smartphone tungkol sa Your Name. Nalaman niya ang pangalan ng direktor na si Shinkai Makoto at ang iba pa nitong mga gawa. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa kultura ng Japanese animation. Nakita niya sa isang streaming service ang Tenkinoko. Lampas hating gabi na, ngunit hindi niya magawang ihinto ang panonood. Muli, tumulo ang kanyang luha. Kinabukasan, nagbago ang mga araw ni Sarah. Pag-uwi niya galing sa eskwela, nagkukulong siya sa kwarto at patuloy na nanonood ng Japanese anime films. Spirited Away, My Neighbor Totoro, 5 centimeters per second. Sa simula, ito ay pagtakas sa realidad habang nalulunod sa kagandahan ng mundo sa screen, nakakalimutan niya ang kanyang sariling katawan. Ngunit dahan-dahan, napunta ang interes ni Sarah sa ibang bagay. Ang mga tanawin ng lungsod na nakita sa likuran ng anime, ang mga pagkain na kinakain ng mga karakter, ang pagbabago ng panahon. Nagsimulang lumaki sa dibdib niya ang interes sa bansang Hapon. Gusto kong pumunta sa Hapon balang araw. Ang pagnanais na iyon ay lumakas sa bawat araw. Nanghiram siya ng mga aklat tungkol sa kultura ng Hapon sa silid-aklatan at nagsimula siyang matuto ng simpleng mga parirala sa Nihongo. Isang pangarap na tila hindi makatotohanan, ang isang taong may bigat na 111 kilogram ay tumayo sa napakagandang bansang iyon. Ngunit tila nakakita siya ng sinag ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang mundong ipinakita ng anime ay nagbigay ng maliit na pag-asa kay Sarah. Pagkatapos ng high school, nag-aral si Sarah sa Film and Visual Arts Department ng University of California, San Diego. At sa tagsibol ng kanyang ikalawang taon sa kolehiyo, gumawa siya ng desisyon na magpapabago sa kanyang buhay. Mag-a-apply siya para sa exchange program sa Hapon. Nang makita niya ang anunsyo sa bulletin board ng universidad,
lumundag ang kanyang puso. Isang taong pag-aaral sa Hapon, homestay, at pag-aaral ng kultura at animasyon ng Hapon. Ito mismo ang pagkakataong hinahanap niya. Ang mga requirement ay ang pangunahing kaalaman sa Nihongo at kakayahan na umangkop sa ibang kultura. Baka kaya niyang gawin ito sa Nihongong natutunan niya sa sarili noong high school. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang pinupuno ang aplikasyon. Alam niya sa kanyang sarili na ito ay hindi lamang exchange program. Ito ay pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay. Sa hapunan nagsimula si Sarah. Tay, nay, may sasabihin po ako. Ang kanyang ama, si David, 52 taong gulang, isang aerospace engineer, ay nagpatuloy sa pagkain habang hawak ang pahayagan. Siya ay isang taong nagpapahalaga sa lohika at kaayusan. Ang kanyang ina, si Linda, 49 taong gulang, isang guro ng Ingles at guidance counselor sa high school, ay isang babaeng praktikal at kung minsan ay mahigpit. Gusto ko pong mag-aral sa Hapon ng 1 taon, sabi ni Sarah. Napahinto ang kamay ni David. Sa Hapon? Ano ang pag-aaralan mo? Anime culture at visual arts at Nihongo po. Binitawan ni Linda ang kubyertos at tinitigan ang kanyang anak. Sarah, seryoso ka ba? Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Ibinaba ni David ang pahayagan at nagsalita. 1 taon para mag-aral ng anime? Hindi ba yan hobby lang? Paano yan makatutulong sa career mo sa hinaharap? Isang tanong na pangkaraniwan sa isang pragmatist na ama. Sinimulan ni Sarah ang kanyang inihandang paliwanag, ngunit ang sumunod na salita ng kanyang ina ang tumarak sa kanyang puso. Mas malalim pa riyan ang problema. Ang Hapon ay ibang kultura. Iniisip mo ba ang tungkol sa katawan mo? Namayani ang katahimikan sa hapagkainan. Patuloy na nagsalita si Linda habang hindi inaalis ang tingin sa anak. Iba ang standard ng pangangatawan sa mga bansang Asyano kumpara sa Amerika. Lalo na sa Hapon, halos walang tao na may katulad mong pangangatawan. Bawat salita ay tumatagos sa puso ni Sarah. Nagsimula ring magbigay ng lohikal na punto si David. Ang upuan sa eroplano, ang public transportation, ang magiging pabigat sa host family, at ang problema sa medisina. Paano kung magkasakit ka roon, pero gusto ko pong pumunta? Ito po ang matagal ko ng pangarap. Kung palalampasin ko ang pagkakataong ito, siguradong magsisisi ako. Nanginginig ang boses ni Sarah. Bumuntong hininga si Linda. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero bilang nanay, sinasabi ko sa iyo, maging makatotohanan ka. Naiisip mo ba kung gaano ka kahihirapan pumunta sa ibang bansa sa lagay mong iyan? Ang mga salitang iyon, ang pinakamasakit para kay Sarah. Hindi niya gustong saktan siya ng kanyang ina. Gusto lang niyang huwag makitang nahihirapan ang anak niya. Ngunit para kay Sarah, ang kabutihang loob na iyon ay parang pagtanggi sa sarili niyang pagkatao. Alam ko, pero gusto ko pa rin pong pumunta. Pinigilan ni Sarah ang luha at tahimik siyang tumayo. Nang makarating siya sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA Terminal 3, napuno si Sarah ng kakaibang kapaligiran ng Pilipinas. Taliwas sa kaguluhan sa Los Angeles International Airport, ang kapaligiran ay tila mas may sigla, mas magulo, ngunit may chaotic order na kakaiba. Nag-uusap ang mga tao, nagmamadali, ngunit may dalang matatamis ng ngiti. Habang hila-hila ang malaking maleta, nagmamadali ang puso ni Sarah sa pag-aalala habang patungo siya sa immigration. Dito siya maninirahan sa loob ng 1 taon. Tiningnan ng immigration officer ang kanyang pasaporte at tinanong ang layunin ng kanyang pananatili. Mag-aaral po, sagot niya sa Pilipinong awkward. Ngumiti ng magiliw ang officer at nilagyan ng stamp ang kanyang pasaporte. Kinuha niya ang mabigat na maleta sa baggage claim at nagtungo sa arrival lobby. Sa likod ng salamin, maraming tao ang naghihintay. May isang lalaking may hawak na board na may nakasulat na pangalan ni Sarah. Si Reynaldo Ray Reyes, isang lalaking nasa huling bahagi ng 40s na nakasuot ng polo shirt, ay ang host father ni Sarah. Sarah, di ba? Maligayang pagdating sa Pilipinas. Bati niya sa magaling na Ingles. Sa ngiti niya, gumaan ng kaunti ang kaba ni Sarah. Maraming salamat po, sagot ni Sarah sa Pilipino. Tuwang-tuwa si Ray. Sumakay sila sa UV Express patungo sa Quezon City. Muli siyang nagulat sa dami ng tao sa daan at sa ingay ng mga sasakyan. Ngunit sa sasakyan, tahimik ang lahat.
Malapit na tayo sa bahay ng pamilya Reyes. Magiliw na sabi ni Ray. Lahat sila ay nasasabik sa pagdating mo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Sarah ang magkahalong damdamin. Natutuwa siya na tatanggapin siya, ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon nila sa kanyang katawan. Naglakad sila mula sa terminal patungo sa isang subdivision. Ang mga taong nakasalubong nila ay tumitingin sa pangangatawan ni Sarah nang may pagtataka, ngunit walang sinuman ang lantad na tumingin o tumuro. Tahimik lang silang tumitingin. Ang pagiging mahinahon na iyon ay nagdulot ng sakit sa puso ni Sarah. Di nagtagal, nakita nila ang isang 2 palapag na bahay na may puting dingding. Sa harap ng pintuan, may 3 tao. Isang babaeng nakasuot ng apron ang lumapit nang may mainit ng ngiti si Carmina Mina Reyes, 44 taong gulang, ang host mother. Sarah, pagod ka ba sa mahabang biyahe? Salamat at nakarating ka, sabi niya nang may halong Ingles at Pilipino. Sa tabi niya, may isang babaeng high school na nakasuot ng uniforme. Hello po, Sarah. Ako po si Julia. Excited po akong makasama kayo, bati niya sa magaling na Ingles. Nagulat si Sarah sa babae. Siya ay nasa taas na 155 centimeters. Payat pino ang mga kamay at paa. Tila lumabas sa anime ang pino niyang katawan. Ang buhok niya ay may pink ribbon na kumakaway sa hangin. Ito si Julia Jules, 16 taong gulang. Excited din po ako, sagot ni Sarah sa Pilipino. Nagningning ang mga mata ni Jules. Magaling ka mag-Filipino. Marami tayong mapag-uusapan. Ipinakita sa kanya ang kanyang kwarto sa 2 palapag, isang room na may malinis na tile at may malaking bintana na nakatanaw sa maliit na garden. Magpahinga ka muna. Ang hapunan ay mamayang 6:00, magiliw na sabi ni Mina bago lumabas. Nang nag-iisa siya sa kwarto, huminga ng malalim si Sarah. Tumayo siya sa bintana at tumingin sa garden habang iniisip si Jules. 155 centimeters. Siguro 40 kilogram lang ang bigat. Taliwas sa kanya. Tila karakter sa anime. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at muling hinarap ang realidad. 168 centimeters. 111 kilogram. Higit sa 2 beses sa bigat ni Jules. Anong magiging tingin nila kung magkatabi sila? Naalala niya ang salita ng kanyang ina. Halos walang tao na may katulad mong pangangatawan. Tama, siya ay labas sa standard. Pero may dahilan kung bakit ako narito. Siguradong may magbabago. Ang mga salitang iyon ay parang isang panalangin para sa sarili niya. Sa 3 araw ng kanyang klase sa universidad, nakita ni Sarah sa bulletin board ng student hall ang isang poster. Samahan ng mananaliksik sa anime naghihikayat ng bagong miyembro. Napuno ng kaba ang kanyang puso dahil sa makukulay na karakter na nakasulat sa poster. Ito ang isa sa kanyang mga layunin sa Pilipinas. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, pinuntahan ni Sarah ang kwarto. Pagbukas niya ng pinto, may mga 10 estudyante ang naroon. Ang pada ay puno ang mga poster ng anime, at ang bookshelf ay puno ang DVD at Blu-ray. Titingnan ko lang po sana, sabi ni Sarah sa Pilipino. May ilang estudyante ang lumingon, at may bahid ng pagtataka sa kanilang mga mata sa kanyang pangangatawan o sa pagiging foreign exchange student niya. Marahil ay pareho. Sige, pasok ka, sabi ng isang lalaking nakasalamin. Umupo si Sarah sa sulok ng kwarto at nakinig sa usapan nila. Ang usapan ay tungkol sa latest animation technology, voice acting, at narrative structure, mga technical terms at pangalan ng mga anime na hindi niya alam ang lumabas. Paano kaya kung sabihin ko na ang your name? Ang gusto ko? Baka ibuli ako. Ang pag-aalalang iyon ay gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit may lugar dito para pag-usapan ang anime. Sapat na iyon para kay Sarah. Nang matatapos na ang meeting, isang lalaking estudyante ang lumapit kay Sarah. Hello, ako si Enrique Enzo Ramos. Exchange student ka ba? Magiliw siyang ngumiti at sinabi niya na siya ay 21 taong gulang at nasa 3 taon ng kolehiyo. Siya ay nasa taas na 172 centimeters, payat at ang itim na salamin niya ay nagbigay ng intellectual na impression. Sarah Johnson, galing akong Amerika. Galing Amerika. Wow! Interesado ka ba sa Filipino-Japanese anime? Opo, lalo na po ang mga gawa ni Director Shinkai Makoto. Nagningning ang mga mata ni Enzo. Shinkai Films. Ang ganda.
Di ba? Ang galing ng light expression. Habang nagdidebate ang iba pang miyembro tungkol sa masalimuot na paksa, si Enzo lang ang magiliw na nakikinig sa kuwento ni Sarah. Sa simula, tila mataas ang standard ng club na ito, pero mabubuti silang tao. Gusto mo bang sumali? Hindi nag-atubili si Sarah na sumang-ayon. Si Enzo ang dahilan kaya naramdaman niya na ligtas ang lugar na ito. Nagsimulang maging opisyal na miyembro si Sarah kinabukasan. Sa mga aktibidad ng club, binibigyan siya ni Enzo ng atensyon at kinakausap. Kumusta ang klase mo ngayon? Sanay ka na ba sa buhay sa Pilipinas? Habang malayo pa ang distansiya niya sa ibang miyembro, si Enzo ang nagiging tulay. Dahan-dahan, naging masaya si Sarah sa pagpunta sa club. Higit pa sa interes niya sa anime, natutuwa siyang makita si Enzo. Isang araw sa meeting ng club, nagbigay si Enzo ng mungkahi kay Sarah. Sarah, gusto mo bang panoorin ang pinakapaborito kong anime? Oo naman. Ano yon? Ang Maho, Shoujo Madoka Magica, Magic Girl. Ang unang pumasok sa isip ni Sarah ay mga cute na babae na lumalaban sa mga kalaban sa pamamagitan ng mahika parang Sailor Moon. Magic Girl pala, sabi ni Sarah. Ngumiti si Enzo sa reaksyon ni Sarah. Iyan ang akala ng marami, pero hindi. Parang Shinkai film philosophical at malungkot na kwento. Nang gabing iyon, sa kwarto niya sa Pamilya Reyes, open ni Sarah ang unang episode. Cute na disenyo ng karakter, makulay na magic scenes, baka pambata lang, sa isip niya. Ngunit sa ikatlong episode, nagbago ang pananaw ni Sarah. Hindi siya nakapagsalita sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi ito basta-basta Magic Girl anime. Ang malalim na tema ng pag-asa at kawalan ng pag-asa, kontrata at kapalit nito, ang umiikot sa kwento. Patuloy siyang nanood hanggang sa huling episode. Sa mga salita ng desisyon ni Madoka, tumulo ang luha ni Sarah, pagpapakasakit at pag-ibig sa mundo. May ganoon ba kagandang kwento? Nang magdilim ang screen at umagos ang ending theme, naging fan na si Sarah ng anime. Kinabukasan, sinabi ni Sarah kay Enzo ang kanyang reaksyon. Napanood ko. Hindi ka panipaniwala ang ganda. Nagningning ang mukha ni Enzo sa tuwa. Alam mo, natutuwa ako na naunawaan mo ang lalim ng anime na ito. Nag-usap sila tungkol sa Madoka ng matagal, ang sikolohiya ng bawat karakter, ang structure ng kwento, ang paggamit ng musika. Habang nag-uusap sila, lalo siyang naaakit sa intelligence at sensitivity ni Enzo. Ang pinakagusto ko ay si Kaname Madoka, sabi ni Enzo nang may bahid ng hiya. Ang kabaitan at kalakasan, at ang pagiging kawaii ni Madoka, siya ang ideal na karakter. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Sarah ng matinding sakit sa kanyang puso. Si Madoka, pink na buhok, payat na katawan, malalaking mata. Siya ang tularan ng cute, at siya 168 centimeters, 111 kilogram, kabaligtaran ni Madoka. Ang ideal ni Enzo ay ang maliit at cute na babae. Doon napagtanto ni Sarah na umiibig na siya kay Enzo. Kasabay nito, naunawaan niya kung gaano kaimposible ang pag-ibig na iyon, ang desperate gap sa pagitan niya at ng gusto niyang type. Gayunpaman, may apoy na nagsisimula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ayaw niyang sumuko. Nang gabing iyon, kumatok si Sarah sa kwarto ni Jules. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-aaral si Jules sa kanyang kama, ngunit agad siyang nagbigay ng espasyo. Bakit, Sarah? May gusto akong lalaki, sabi niya. Napadilat ang mga mata ni Jules. Talaga? Sino? Anong klaseng tao? Ikinuwento ni Sarah si Enzo, ang pagkikita nila sa anime club at ang tungkol sa Madoka Magica. Ang taong iyon ay gusto si Madoka, isang cute, payat at mabait na babae. Tahimik lang nakinig si Jules hanggang sa tumango siya. Gusto ko rin si Madoka. Maraming beses ko na siyang napanood. Gusto ko silang lahat, si Madoka, si Homura. Hinawakan ni Jules ang kamay ni Sarah. Sarah, seryoso ka sa taong iyan, di ba? Pero, paano ako? Sumuko na lang kaya ako? Huwag. Kung gusto mong magbago, susuportahan kita ng buong buo. Sa sandaling iyon, napaluha si Sarah. Si Jules, ang teenager na ito, ay nasa panig niya. Dahil dito, tila lumiwanag ng kaunti ang daan na tila imposible. Sa Sabado ng gabi, inimbitahan ni Jules si Sarah sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto
kumuha ng notebook at pen. Magsimula na tayo sa strategy meeting, sabi niya ng seryoso. Sa desk, nakalatag ang character setting guide ni Madoka. Anong klasing babae ang Madoka na gusto ng crush mo? Tanong ni Jules. Nag-isip si Sarah at sumagot. Mabait, payat, cute. Pero malakas siya. Tama, hindi lang sa panlabas na anyo, mahalaga rin ang panloob. Isinulat ni Jules ang mga factor sa notebook. Panlabas, personalidad, kilos, pagkain, pamumuhay. Ang layunin mo ay maging cute tulad ni Madoka. Pero hindi lang ito tungkol sa pagpapayat, sabi ni Jules. Tumango si Sarah. Ang gusto ni Enzo ay ang overall image ni Madoka. Kaya hindi lang ang katawan, pati ang puso ay babaguhin natin. Ang pagsusuri ni Jules ay tumpak. Nag-usap sila hanggang hating gabi at gumawa ng konkretong plano. Diet, ehersisyo, at pang-araw-araw na gawain lahat ay tiningnan sa perspective na ano ang gagawin ni Madoka. Bigyan natin ng pangalan ang strategy na ito, mungkahi ni Jules. Paano ang plano ng pagbabagong anyo ni Madoka? Ngumiti si Sarah at sumang-ayon. Ito na ang kanilang lihim na code name. Pero, Sarah, sabi ni Jules ng seryoso, kailangan natin ang tulong ni nanay para sa pagkain. Kinabukasan ng umaga, tinawag ni Jules ang kanyang ina, si Mina, sa sala. Nanay, may pag-uusapan po kami. Ngumiti ng magiliw si Mina habang nagtitimpla ng kape. Ano iyon? Gusto ni Sarah na mag-diet? Gusto po namin. Naturuan mo siya ng paraan para maging healthy. Ang mukha ni Mina ay naging seryoso. Bilang isang dating preschool dietitian na may certification bilang nutrition counselor, ito ang kanyang specialty. Sarah, umupo ka rito. Kinakabahan si Sarah habang umuupo. Una, sabihin mo sa akin, ano ang eating habit mo dati? Nagsimulang maging tapat si Sarah. Cereal sa umaga, malaking bowl o 3 donut. Tanghalian, malaking burger at large fries. Hapunan, whole pizza o super size na pasta. Snacks, isang bag ng chocolate bar o cookies. Palaging matatamis na carbonated drinks ang inumin. Ilang calories sa isang araw ang iniinom mo lang? Siguro 500 hanggang 700 calories. Tahimik lang nakinig si Mina, ngunit may pagtataka at habag sa kanyang mga mata. Gulayan, lettuce sa burger at minsan salad pero marami ang dressing. Naiintindihan ko, pero huwag kang mag-alala. Magbabago tayo ng magkasama. Gumaan ng kaunti ang kaba ni Sarah sa magiliw na boses ni Mina. Binuksan ni Mina ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat. Ang pagkain sa Amerika ay nagpapahalaga sa dami. Mas malaki, mas maganda. Sumang-ayon si Sarah. Sa Amerika, ang big size ay value. Super size, all you can eat ang pagkain, nang marami ay simbolo ng kasaganaan, ngunit iba sa Pilipinas. Hindi sa dami, kundi sa masustansya at salo-salo ang mahalaga. Nagpakita si Mina ng 2 diagram. Ang isang malaking plato ng American meal at ang Filipino setting ng mga bowl at ulam. Halimbawa, parehong 1,000 calories, ngunit iba ang nilalaman. Ang 1,000 calories ng burger set ay halos fat at carbohydrates lang buns, patty, fries, kulang sa vitamins, minerals at fiber, at maraming additives. Samantalang ang 1,000 calories ng Filipino platter ay may ibang composition. Kanin para sa carbs, inihaw na isda para sa protein at healthy fat, gulayan para sa vitamins at minerals, sabaw ng sinigang para sa hydrating at natural seasoning. Iba't ibang nutrients ang balanced. Nakikinig ng maigi si Sarah sa paliwanag ni Mina. At ang pinakamahalaga, idiniin ni Mina ang pagkakaiba sa kabusugan. Ang katawan ay matalino. Kung kulang sa required nutrients, patuloy itong magpapadala ng signal na, kumain pa. Kaya pala, kahit anong kainin ko, hindi ako nabubusog, nagulat si Sarah. Kahit kumain ka ng 3 burger, sumisigaw pa rin ang katawan mo. Kulang sa protein, kulang sa vitamins. Ang vicious cycle na iyan ang nagpapabigat sa timbang ni Sarah. Ngunit sa Filipino food, kahit kaunti lang, kumpleto ang nutrients na kailangan ng katawan, kaya natural ka lang na mabubusog. At Sarah, excited si Jules, research tayo ng pagkaing Pilipino na kakainin ni Madoka. Nagningning ang mga mata ni Sarah. Pagkaing kakainin ni Madoka? Oo.
Tingnan natin ang mga kinakain ni Madoka at ng ibang magic girls sa anime. Binuksan nila ang tablet at naghanap ng mga eksena ng pagkain sa Madoka. Episode 1, Breakfast Scene sa bahay ni Madoka. Sa lamesa, may kanin, miso soup, itlog, salad. Isang simpleng balanced na Filipino breakfast na tinagalog. Ito, sigaw ni Jules. Ang breakfast ni Madoka, ito ang gawin nating basic. Tumingin si Mina sa screen at tumango. Ideal breakfast. Kumpleto ang protein, carbohydrates at vitamins. Naghanap pa sila at nakita nila ang eksena kung saan kumakain si Sayaka ng bento sa eskwela. Maliit na nigiri, 2 fried chicken, nilagang gulay, mini tomato at prutas. Ang baon culture ay mahalaga, Jules. Ang mga Pilipino, hapon, ay magaling sa paglalagay ng nutrients sa maliit na lalagyan. Nagulat si Sarah sa pagkakaiba sa malaking lunchbox ng Amerika, sandwich, chips, cookie, juice marami, pero unbalanced. Kumakain din si Madoka ng matatamis, sabi ni Jules. May eksena nga kung saan kumakain sila ng cake sa bahay ni Mami. Gawin nating kakanin, mungkahi ni Mina. Mas kaunti ang fat kumpara sa western cake at ang malagkit, beans ay mayaman sa fiber, okay lang na mag-enjoy ng tama. Hindi tayo magbabawal ng tuluyan, kundi babaguhin lang ang pagpili. Ang kaisipang iyon ay bago kay Sarah. At maliit ang sweets ng Pilipinas, hapon, dagdag ni Jules. Ang pagtikim ng isang kagat ng pastillas o puto kasama ang tsaa. Ito ang Filipino way. Hindi whole cake na kailangan niyang ubusin ng mag-isa. Ang kultura ng enjoy sa maliit na kakanin ng may oras. Mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami. Dahan-dahan ang pagkain, sabi ni Mina. Iyan ang philosophy ng pagkain. Sa Lunes ng sumunod na linggo, naranasan ni Sarah ang full Filipino-style breakfast. Gumising siya ng 6:00 at tapos na si Mina maghanda sa sala. Sa lamesa, may magandang inihandang pagkain. Maliit na bowl ng kanin, umuusok na sabaw ng tinola, pritong isda, ginisang kangkong, atsara at kape, tsaa. Ito ang breakfast ni Madoka, masayang sabi ni Jules. Umupo si Sarah at tiningnan ang pagkain. Kumpara sa breakfast niya sa Amerika, baka isang 3 lang ang dami. Kaya ba ako mabubusog dito? Nag-aalala siyang nagtanong. Magiliw na sumagot si Mina. Huwag kang mag-alala. Tikman mo ng dahan-dahan. Nguyain mo ng 30 beses sa bawat kagat. Kinuha niya ang kubyertos at unang kinuha ang sabaw. Ang magiliw na lasa ng broth ay kumalat sa kanyang bibig. Iba sa American soup. Ang isda ay maingat na pinirito at malambot ang laman. Kinain niya ang isang piraso at dahan-dahan siyang ngumuya. Ang tamis ng mantika, ang umami ng isda, ang tamang alat, ang ginisang kangkong ay naglabas ng tamis ng gulay. Ang bawat pagkain ay hindi naglalaban-laban kundi nagkakasundo. Kumakain din sina Mina at Jules at kinakausap siya paminsan-minsan. Dahan-dahan lang Sarah, tikman mo ng maigi. Pagkatapos niyang kumain ng mga 15 minuto, nagulat si Sarah. Busog ako. Maliit lang ang dami, ngunit nabusog siya. Hindi mabigat ang tiyan niya, ngunit may satisfaction. Iyan ang kapangyarihan ng masustansiyang pagkaing Pilipino, ngumiti si Mina. Kung ibibigay mo sa katawan mo ang talagang kailangan niya, mabubusog ka kahit kaunti lang. Maging si Madoka. Successful ang unang hakbang, sabi ni Jules habang inilalagay ang bowl ng kanin. Ang isang mainit na pag-asa ay kumalat sa dibdib ni Sarah. Kung ipagpapatuloy ko ito, baka magbago talaga ako. Baka kaya kong tumayo sa tabi ni Enzo. Iyan ang naramdaman niya noong umagang iyon. Sa gabi ng 3 araw ng Filipino diet, tinawag ni Mina si Sarah sa kitchen. Ngayon, tuturuan kita kung paano kumuha ng sabaw broth. Naglagay siya ng tubig sa pot at naglagay ng luya, sibuyas, isda. Nagintay si Sarah ng may pagtataka. Paano magiging base ng pagkain ang mga sangkap na iyon? Pagkatapos ng ilang oras, naglagay si Mina ng apoy. Bago kumulo, kinuha niya ang mga sangkap at naglagay ng kaunting kalamansi at patis. Lumabas ang isang malinaw na amber liquid. Ito ang sabaw. Amoy mo, sabi ni Mina. Inamoy ni Sarah at kumalat ang isang masarap na amoy. Hindi amoy isda o gulay, isang malalim na amoy na naghalo. Pwede ko bang inumin ito? Oo naman. Naglagay si Mina sa isang maliit na bowl. Pag-inom ni Sarah, nagulat siya. Walang asin, walang asukal, pero bakit ang sarap?
Doon niya naunawaan ang konsepto ng sarap umami. Ang American cooking ay umaasa sa chemical seasoning, ngunit iba sa Pilipinas. Ang glutamic acid sa gulay, ang inosinic acid sa isda. Ang natural flavor ang naghahalo at lumilikha ng ganitong kayamanan ng lasa. Nang ininom ni Sarah ang sabaw ng tinola na ginawa mula sa natural broth, hindi siya nakapagsalita. Iba ito sa instant soup na ininom niya. Ito pala ang totoong masustansiyang pagkain. Tumango si Mina. Kapag alam mo ang totoo, hindi na hahanapin ng katawan mo ang peke. Kinabukasan, itinuro ni Mina kay Sarah ang pilosopiya ng pagkain sa Pilipinas. Naglagay siya ng maliliit na lalagyan sa lamesa. Kanin, sabaw, ulam, 2 pangalawang ulam, iyan ang basic. Ang bawat lalagyan ay maliit, ngunit sa kabuuan, makikita ang isang magandang table setting. Alam mo ba kung bakit ganito ang setup? Tanong ni Mina. Dahil sa nutrition balance, sagot ni Sarah, tinuro ni Mina ang ulam gamit ang chopsticks. Ito ang protein, ang material para sa pagbuo ng katawan. Sumunod, tinuro niya ang gulay. Ito ang vitamins at minerals, ang nagpapanatili ng balance sa katawan. Ang kanin ay carbohydrates. Lahat ng nutrients ay kumpleto sa maliit na table na ito. At ang pinakamahalaga, dagdag ni Jules. Huwag kang magpakabusog ng sobra. Huminto ka kapag almost busog na. Ang konseptong iyon ay bago rin kay Sarah. Sa Amerika, normal ang kumain hanggang sa maging busog o higit pa. Hindi ba kulang? Sa simula, baka makaramdam ka ng kakulangan, magiliw na sagot ni Mina. Pero pagkatapos ng 20 minuto, gagana ang satiety center at makaramdam ka ng busog. Mahalaga ang dahan-dahang pagkain. Mula noon, nag-umpisang kumain si Sarah habang tinitingnan ang oras. Ngumunguya siya ng 30 beses sa bawat kagat. Nagpapahinga siya at nakikipag-usap. Naunawaan niya na ang pagkain ay hindi lang nutrient intake, kundi isang kultural na gawain. Kasabay ng diet reform, nagmungkahi rin si Jules ng ehersisyo. Hindi pwedeng tumakbo ang isang magic girl, di ba? 5:00 ng umaga, habang madilim pa, nagsimula silang tumakbo sa subdivision. Sa unang 50 metro, hingal na si Sarah. Mabigat ang mga paa, masakit ang tuhod, parang sasabog ang puso niya. Hindi ko kaya, huminto siya. Magiliw na nagsalita si Jules. Okay lang, maglakad tayo. Kahit maglakad lang. Naglakad silang dalawa. Sa katahimikan ng umaga, nagsalita si Jules. Hindi naman malakas si Madoka sa simula. Lahat ay mahina sa simula. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting tapang kay Sarah. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, gumigising siya ng 5:00 at lumabas. Sa simula, 100 metro lang ang kaya niyang takbuhin. Pagkatapos ng 1 linggo, 200 metro. Pagkatapos ng 2 linggo, 500 metro. Unti-unti, tiyak na humahaba ang distansiya. Habang tumatakbo, nakikipaglaban si Sarah sa bigat ng kanyang katawan kung gaano kahirap igalaw ang 111 kilogram. Ang sakit sa tuhod, ang hirap huminga, ang dami ng pawis lahat ay isang pagsubok. Gayunpaman, patuloy siyang pinapalakas ni Jules. Ang galing mo, Sarah. Mas mahaba ng 50 meters kaysa kahapon. Ang mga salitang iyon ang nagpatuloy kay Sarah. Pag-uwi sa kwarto, nagpapatuloy ang ehersisyo. Iminungkahi ni Jules ang dance game. Sasalihan natin ang theme song ng anime. Sa TV screen, tumutugtog ang opening song ng Madoka Magica, Connect. Sinunod ni Sarah ang rhythm, iginagalaw ang kanyang mga paa. Sa simula, hindi niya masundan ang mga kilos at agad siyang napahinto sa paghinga. Ngunit nang makita niya si Jules na masayang sumasayaw, ngumiti rin si Sarah. Training ito para maging si Madoka, sabi ni Jules. Tumango si Sarah. Araw-araw, 30 minuto siyang gumagalaw sa anime songs. Connect, magical, colorful ang mga kanta ni Madoka ay naging training BGM ni Sarah. Pinagpapawisan, hingal na hingal, ngunit masaya. Ito ang sandaling naging kasiyahan, hindi pa sakit ang ehersisyo. Pakiramdam ni Sarah, lumalapit ang distansiya niya kay Enzo sa pagsasayaw sa paborito niyang kanta. Sana balang araw, mapag-usapan namin ang kantang ito. Ang pagnanais na iyon ang nagpatuloy kay Sarah. 2 buwan pagdating sa Pilipinas, isang umaga, kinakabahan si Sarah habang umaakyat sa scale.
Nagmungkahi si Mina na sukatin niya ang timbang niya linggo-linggo. Lumabas ang numero 101.3 kilogram. Hindi siya makapaniwala kaya umakyat siya ulit. 101.2 kilogram. Mula 100 kilogram, nabawasan siya ng halos 10 kilogram. Talaga? Nanginginig ang kanyang boses. Walang espesyal na gamot. Walang extreme diet. Kumain lang siya ng Filipino food, tumakbo tuwing umaga at sumayaw. Tiningnan niya ang salamin. Gumaan ng kaunti ang line ng mukha niya. Nabawasan ang fat sa ilalim ng baba niya at bahagyan niyang nakita ang jawline niya. Lumuwag ng kaunti ang damit niya. Tumakbo siya sa sala at sinabi kina Mina at Jules ang balita. 10 kilogram ang nabawas. Niyakap nila siya ng may ngiti. Ang galing mo, Sarah. Tumulo ang luha ni Sarah sa salita ni Jules. Hindi lang ito tagumpay sa diet, nagbago ang kanyang buhay. Hindi lang ang katawan, kundi ang skin condition niya ay bumuti. Ang sleep niya ay gumanda at masigla siyang gumising tuwing umaga. Para itong mahika ang pagkain ng Pilipinas, hapon, bulong ni Sarah. Magiliw na ngumiti si Mina. Kapag ibinigay mo sa katawan mo ang talagang kailangan niya, mabubusog ka kahit kaunti lang. Noong linggong iyon, kinausap siya ni Enzo sa club meeting. Sarah, parang nagbago ang aura mo. Lumundag ang puso ni Sarah. Po? Talaga po? Oo. Parang naging mas masigla ka. Ang ngiti ni Enzo ay nagpainit sa puso ni Sarah. Napansin niya, kahit 10 kilogram lang. Nakikita ang pagbabago. Enjoy po ako sa buhay sa Pilipinas. Mabuti naman. Marami ka pa bang napanood sa Madoka? Opo. Paulit-ulit ko pong pinapanood. Naakit po ako sa kabaitan ni Madoka. Nagningning ang mga mata ni Enzo. Oo, di ba? Talagang special ang kabaitan ni Madoka. Nag-usap silang dalawa tungkol sa Madoka ng matagal. Mas naging masigla ang usapan kumpara dati. Si Sarah mismo ay nagsalita ng may kumpiyansa. Dahil gumaan ang kanyang katawan, gumaan din ang kanyang puso. Pagkatapos ng club, naglakad si Sarah habang nakatingin sa langit. Mahaba pa ang daan. Mula 111 kilogram hanggang 101 kilogram. Malayo pa ang goal. Ngunit tiyak na umaabante siya. Pakiramdam niya, dahan-dahan ding lumalapit ang distansiya niya kay Enzo. Patuloy na lumiwanag ang pag-asa sa puso ni Sarah. Sa ikatlong buwan ng pagdating ni Sarah, may malaking anunsyo sa Anime Research Club. Sasali tayo sa isang cosplay convention ngayong tag-init. Comic Market o Cosplay Convention, ang pinakamalaking gathering ng mga anime fans sa Pilipinas. Ang mga gusto, pwede ring cosplay. Ang details sa susunod na linggo. Sa sandaling iyon, kumalabog ang puso ni Sarah. Cosplay. Naisip niya ang sarili na nakasuot ng damit ni Madoka sa harap ni Enzo. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Jules. Sarah, sumali tayo. Madoka cosplay ka, pero 101 kilogram pa ako, Jules. Okay lang. Makakahanap tayo ng damit. Sa paghimok ni Jules, nagdesisyon si Sarah na sumali. Ito ay isang pagsubok para lumapit kay Madoka. Sa weekend, nagpunta sina Sarah at Jules sa isang cosplay shop sa Quezon City or Kamuning. Sa loob ng tindahan, maraming makukulay na costumes. Magic girls, warriors, idols, iba't ibang karakter ang sumalubong kay Sarah. Doon ang Madoka Magica Corner, turo ni Jules. Nakita ni Sarah ang pamilyar na damit. Pink na dress, puting sleeve, pulang ribbon ang Magic Girl costume ni Madoka. Miss, may size po kayo nito? Tanong ni Jules. Ngumiti ang sales lady. Size S, M, L po ma'am. Sa mga salitang iyon, nalungkot si Sarah. Wala po bang XL? Pasensiya na po. Hanggang L lang po ang costume na ito. Ang magalang na salita ng sales lady ay nagdulot ng sakit kay Sarah. Pwede ko bang sukatin? Kinuha ni Sarah ang L size at pumasok sa fitting room. Sinubukan niyang ipasok ang kamay niya sa sleeve. Ngunit hindi pumasok. Nang hilahin niya ng malakas, tila sumigaw ang tela. Kahit papaano ay naisuot niya, ngunit hindi zip ang zipper. Malaking butas sa likod at humihigpit ang tela sa kanyang katawan. Nang tumingin siya sa salamin, tumulo ang luha ni Sarah. Hindi ito si Madoka, isang pangit na anyo lang na pinilit ipasok.
Paglabas niya sa fitting room, seryosong naghihintay si Jules. Kumusta? Umiling lang si Sarah. Tingnan natin ang ibang tindahan, mungkahi ni Jules. Nagpunta sila sa 3 tindahan, ngunit walang XL size o mas malaki pa. Sa huling tindahan, sinabi ng sales lady nang may paghingi ng paumanhin, may option po na made to order, pero aabutin po ng 2 buwan ang delivery. 1 buwan na lang po bago ang convention. Hindi na aabot. Salamat po. Paglabas nila, tumayo sila sa sidewalk. Tila malayo ang masiglang lungsod sa kanila. May sasabihin sana si Jules, ngunit walang salitang lumabas. Sa sandaling iyon, may text message na dumating sa smartphone niya. Group chat ng anime club. May decide na ba sa cosplay para sa convention? Galing kay Enzo ang message. Pagkatapos ng ilang segundo, may isa pang notification ang dumating. Nag-decide kami ni Drea na maghumura at Madoka pair cosplay. Nalaglag ang smartphone sa kamay ni Sarah. Andrea Lopez, 21 taong gulang, 151 cm, payat na katawan. Ang childhood friend ni Enzo na palaging nasa tabi niya. Siya ang gaganap na Madoka at si Enzo, si Homura. Nagpatuloy ang messages sa group chat. Ang ganda, excited kami, magpa-picture kami. Ang mga salita ng pagbati ng mga miyembro ang tumarak sa dibdib ni Sarah. Hinawakan ni Jules ang balikat ni Sarah. Sarah, uwi na tayo. Wala siyang lakas, kaya sumunod siya. Sa UV Express, nakatingin lang si Sarah sa labas ng bintana. Ano ba ang pinapangarap niya? Na maging si Madoka sa katawan na 101 kg na tumayo sa tabi ni Enzo? Ang realidad ay harshly na ipinakita sa kanya. Si Drea ang fitting para kay Madoka. Maliit, cute at childhood friend ni Enzo. Walang puwang para sa kanya. Nang gabing iyon, umiyak si Sarah nang nag-iisa sa kanyang kwarto sa pamilya Reyes. Nakabaon ang mukha sa unan, umiiyak ng tahimik. Bakit siya pumunta sa Pilipinas? Bakit siya nag-diet? Walang nagbago kahit 10 kilogram ang nabawas niya. Para kay Enzo, isa lang siyang miyembro ng club o baka isa lang siyang kakaibang foreign exchange student na pinag-iinteresan. Nag-scroll siya sa smartphone. Ang post ni Drea, larawan niya sa fitting ng Madoka costume. Perpekto, tila lumabas sa drawing. Kinakabahan ako na mag-pair cosplay kami ni Enzo. Ang nakasulat, ibinato ni Sarah ang smartphone. Kumatok ang pinto. Sarah, puwede ba akong pumasok? Boses ni Jules. Wala siyang lakas para sumagot. Gayunpaman, dahan-dahang binuksan ni Jules ang pinto at pumasok. Umupo siya sa tabi ni Sarah at niyakap siya nang walang sinasabi. Pasensya na. Wala akong naisip tungkol sa cosplay, nanginginig ang boses ni Jules. Hindi mo kasalanan. Ako lang ang hindi nakaharap sa realidad. Nagyakapan sila at nanatiling tahimik. Di nagtagal, nagsalita si Jules. Huwag kang sumuko. Hindi pa tapos. Nag-uumpisa ka palang magbago, Sarah. 10 kilogram ang nabawas mo. Ang laking bagay niyan. Ang luha ni Jules ay tumulo sa balikat ni Sarah. Sasamahan pa rin kita. Gagawin talaga kitang si Madoka. Sa mga salitang iyon, may maliit na apoy na nagsindi sa puso ni Sarah. Ayaw niyang sumuko. Kung susuko siya rito, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Si Jules ang nasa panig niya. Kaya pa niyang lumaban. Hinawakan ni Sarah nang mahigpit ang kamay ni Jules. Pagkatapos ng 2 linggo mula sa cosplay failure, umakyat muli si Sarah sa scale. Lumabas ang numero, 101.5 kg. Hindi nagbago. Hindi, tumaas pa nga ng kaunti. Umakyat siya ulit, 101.4 kg. Hindi siya makapaniwala. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, ang numero ay nanatiling 101 kg. Patuloy siya sa pagkain ng Filipino food. Hindi niya kinaligtaan ang pagtakbo ng 5:00 ng umaga. Ngunit hindi bumababa ang timbang niya. Tumingin siya sa salamin. Wala siyang maramdamang pagbabago. Nagsimulang lumubog ang anino sa puso ni Sarah. Baka hindi na ako papayat. Baka ito na ang limitasyon ko. Ang kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang lumamon sa kanyang puso. Isang araw sa oras ng tanghalian, nag-iisa si Sarah sa cafeteria. Palagi silang magkasama ni Jules, ngunit may ginagawa siya ngayon. Habang kumakain siya ng kanyang maliit na Filipino meal, may narinig siyang pamilyar na tawa. Tumingin siya
at nakita niya sina Enzo at Drea sa kabilang lamesa. Masaya silang nag-uusap. Nakakaiyak talaga ang eksenang ito, di ba? Pinakita ni Drea ang smartphone niya kay Enzo. Isang eksena sa Madoka. Oo, kahit ilang beses ko pang panoorin, naiiyak pa rin ako. Ang magiliw ng ngiti ni Enzo. Iba iyon sa ngiti na ibinibigay niya kay Sarah. Mas malapit, mas natural. Excited na ako sa convention, sabi ni Drea. Tumango si Enzo. Oo, masaya ako na mag-pair cosplay tayo. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa dibdib ni Sarah. Magkaibigan sila sa loob ng mahabang panahon. Ang relasyon na binuo nila, ang oras na pinagsaluhan nila walang puwang para sa kanya. Nanginginig ang kamay niya na may hawak na kubyertos. Hindi niya malunok ang pagkain. Tahimik siyang tumayo at umalis sa cafeteria. Ang tawa ng dalawa ay tila humahabol sa kanya. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Sarah. 2:00 na ng umaga, hindi bumaba ang timbang. Malayo si Enzo. Tila walang kabuluhan ang lahat. Kinuha niya ang smartphone at nagbukas ng social media. Ang post ng kaibigan niya sa Amerika, si Kathy, pizza party sa gabi. Ang galing. Sa larawan, makikita ang malaking pizza, fried chicken, at Coke. Humingi ang tiyan ni Sarah. Simula nang magsimula siya sa Filipino diet, halos nakalimutan na niya ang lasa na iyon. Ang rich cheese, ang spicy sauce, ang carbonated effect. Konti lang, okay lang. Bumangon siya sa kama at dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan. Binuksan niya ang pinto sa harap at lumabas. Ang convenience store ay 5 minutong lakad lang. Pagbukas ng automatic door, isang mundo ng tukso ang bumungad. Sa shelf, may instant noodles, chips, chocolates. Sa refrigerator, may fried food, pizza rolls, sweet juice. Ang kamay ni Sarah ay lumapit sa instant noodles. Pagkatapos, chips, chocolate bars. Mabilis na napuno ang basket. Nang paalis na siya, nag-vibrate ang smartphone niya. Text message galing kay Jules. Sarah, gising ka pa? Tuloy ang running natin bukas ha. Nang makita niya ang mga salitang iyon, huminto ang kamay ni Sarah. Tiningnan niya ang laman ng basket. Kung kakainin niya ito, matatapos ang lahat. 3 buwang paghihirap ay masasayang sa isang iglap. Ibinalik ni Sarah ang mga produkto sa shelf. Pag-uwi niya sa bahay ng pamilya Reyes, bumaba si Mina sa kitchen. Magtitimpla ako ng tsaa, sabi niya. Sa lamesa ng sala, inilagay ang mainit na tsaa. Umupo si Mina sa tapat ni Sarah at nagsalita ng tahimik. Hindi na bumababa ang timbang mo, di ba? Tumango si Sarah. 2 linggo na pong hindi gumagalaw. Iyan na ang plateau. Darating iyan sa lahat. Ang boses ni Mina ay kalmado. Matalino ang katawan. Kapag masyadong mabilis ang pagbabago, pakiramdam niya ay delikado, kaya nagtatanggol siya. Kaya hindi na bumababa ang timbang. Ito ay defense mechanism ng katawan. Pero hindi iyan masama. Senyales iyan na adjust ang katawan mo sa bagong timbang. Uminom si Mina ng tsaa. Naalala mo ba ang essence ng Filipino, Washoku diet? Ang pagpapahalaga sa kalidad. Tiningnan ni Mina ng seryoso si Sarah. Ang pagkain ay isang paraan ng pamumuhay. Ang pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali. Ang enjoy sa proseso, hindi sa resulta. Huwag kang mag-focus sa numero. Pakinggan mo ang boses ng sarili mong katawan. Ang mga salita ni Mina ay tumagos sa puso ni Sarah. Skin condition, tulog, dami ng pawis. Doon lang napagtanto ni Sarah. Hindi bumaba ang timbang, ngunit tiyak na gumaganda ang kanyang kalusugan. Ang skin niya ay glowing, masigla siyang gumising at mas madali siyang umakyat sa hagdan. Iyan ang tunay na kalusugan. Ang numero ay guide lang. Huwag kang magmadali. Tiyak na sasagot ang katawan mo. Kinabukasan ng umaga, muling nilamon ng kawalan ng pag-asa si Sarah. Tumagos sa puso niya ang mga salita ni Mina. Ngunit hindi nagbago ang realidad. Malapit si Enzo kay Drea at siya ay nanatiling outsider. Hindi bumaba ang timbang at hindi niya maisuot ang costume. Hindi niya alam kung para saan siya nagpapakahirap. Sa pagtakbo sa umaga, mabigat ang paa niya. Sarah, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jules. Pasensya na, Jules. Hindi ko kaya ngayon. Nalungkot ang mukha ni Jules. Sige, huwag mong pilitin ang sarili mo. Nag-umpisa siyang tumakbo ng mag-isa.
Habang pinapanood niya ang likod ni Jules, kinain siya ng self-loathing. Pinalungkot ko si Jules. Hindi nagiging maayos ang lahat. Sa weekend, may retreat ang Anime Research Club. Isang gabi at 2 araw sa isang beach house, anime viewing at social gathering. Sumali si Sarah, ngunit wala siya sa sarili. Nang nagkakasiyahan ang lahat sa gabi, lumabas siya sa balkoni nang mag-isa. Tahimik lang ang tunog ng alon. Paglingon niya, nakatayo roon si Enzo. Tumayo si Enzo sa tabi niya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Sarah, parang hindi ka masigla nitong nakaraan. Okay lang po ako. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Mahirap ba ang buhay sa Pilipinas? Ang kabaitan ni Enzo ang nagpadama ng sakit kay Sarah. Para saan po kayo nanonood ng anime? Tanong ni Sarah. Nag-isip ng kaunti si Enzo. Para makita ang ideal, ang kagandahan, kabaitan, at kalakasan na wala sa realidad. Nakikita ko iyan sa anime. Habang tinitingnan ni Sarah ang gilid ng mukha ni Enzo, naunawaan niya ang hinahanap niya ay ang ideal sa anime. Hindi ang sarili niya sa realidad, isang nilalang tulad ni Madoka. Kaya po gusto niyo si Madoka, di ba? Oh, si Madoka ang ideal ko. Ang mga salitang iyon ang huling turok sa puso ni Sarah. Ideal at reality. Kailanman, hindi siya magiging ideal. Ang tunog lang ng alon ang umagos sa pagitan nilang dalawa. 2 araw pagkatapos ng retreat, umakyat si Sarah sa scale bilang habit. Hindi siya umaasa. Siguradong 101 kilogram na naman. Ngunit nang makita niya ang numero, nagulat siya. 97.8 kilogram. Ha? Umakyat siya ulit. 97.6 kilogram. Hindi siya nagkamali. Ang timbang na hindi gumalaw sa loob ng 3 linggo ay biglang bumaba ng halos 4 kilogram. Naalala niya ang salita ni Mina. Tiyak na sasagot ang katawan mo. Totoo iyon. Kung hindi siya sumuko, magbabago ang kanyang katawan. Tumulo ang luha ng kagalakan mula sa mga mata ni Sarah. Kumatok siya sa kwarto ni Jules. Jules, nabawasan ang timbang ko. Lumabas si Jules na antok pa, ngunit nang marinig ang sinabi ni Sarah, tumalon siya. Talaga, ilang kilo, 97 kilogram, lumampas ka sa plateau. Nagyakapan sila at nagdiwang. Bumangon din si Mina at ngumiti ng magiliw. Oh, di ba? Sabi ko na sa iyo, sasagot ang katawan mo. Mula noon, mabilis na nagbago ang katawan ni Sarah. Ang katawan na lumampas sa plateau ay nagbago ng parang pinutol ang dam. 2 kilogram sa 1 linggo. 5 kilogram sa loob ng 2 linggo. Tuwing titingin siya sa salamin, iba na ang taong nakikita niya. Naging sharp ang contour ng mukha niya, naging payat ang leeg niya, at lumabas ang collarbone. Nagkaroon ng curve ang baywang niya, at nakita na ang ankles niya. Ang size ng damit ay mula XL hanggang L, at pagkatapos M. Ang distansiya ng pagtakbo ay patuloy na humaba, at ngayon ay kaya na niyang tumakbo ng 5 kilometers nang hindi humihinto. Ang galing mo, Sarah. Sigaw ni Jules tuwing umaga. Nagsimula ring mapansin ng mga miyembro ng club ang pagbabago ni Sarah. Ang payat niya, di ba? Parang ibang tao. Narinig niya ang mga bulungan. Kinausap din siya ni Enzo sa club meeting. Sarah, talagang nagbago ka. Anong nangyari? Pagkain ng Pilipino. Hapon at ehersisyo po, sagot ni Sarah. Tumango si Enzo ng may paghanga. Ang kultura ng Pilipinas, hapon ang nagpabago sa iyo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng init sa puso ni Sarah. Oo, ang Pilipinas, hapon ang nagpabago sa kanya. Ang masustansiyang pagkain, ang proper lifestyle, at ang suporta ni na Jules at Mina, lahat iyon ang nagbuo sa kanya ngayon. Sa 8 buwan ng pagdating ni Sarah isang umaga sa pagtatapos ng kanyang exchange program, huminga siya ng malalim at umakyat sa scale. Lumabas ang numero, 65.1 kilogram. Mula 111 kilogram, nabawasan siya ng 46 kilogram. Ang katawan ni Sarah ay ganap na ipinanganak muli. Ang nakikita niya sa salamin ay hindi na ang dating siya, payat na katawan, healthy na balat, nagliliwanag na mga mata. 168 centimeters, 65 kilogram. Ito ang tunay na anyo ng sarili niya. Nagawa ko. Nagawa ko! Hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina 8 buwan na ang nakakaraan. Sa lagay mong iyan, sa hapon,
Gusto niyang ipakita sa sarili niya noon ang anyo niya ngayon. Kung hindi ka susuko, tiyak na magbabago ka. Bumukas ang pinto at tumalon si Jules. Sarah, and 65. Achieved. Niyakap nila ang isa't isa at umiyak. Dumating din sina Mina at Ray at binati si Sarah. Kung wala ang pamilyang ito, wala siya ngayon. Ang 8 buwan sa pamilya Reyes ang nagpabago sa buhay ni Sarah. Salamat sa inyo, sabi ni Sarah. Ngumiti si Jules. Ngayon pa lang ang totoong simula. Madoka cosplay tayo ulit. May bagong desisyon sa puso ni Sarah. 2 linggo bago siya umuwi. Ang pag-ibig niya kay Enzo ay nasa kanyang puso pa rin. Ngunit higit pa roon, may pride na ipinanganak sa kanyang sarili. Ang pagbabago niya, ang hindi niya pagsuko ito ang magiging yaman niya habang buhay. May huling bagay pa siyang dapat gawin, ang sabihin ang nararamdaman niya kay Enzo. Ano man ang maging resulta, ayaw niyang magsinungaling sa damdamin niya. Tumingin si Sarah sa labas ng bintana at tahimik siyang nagdesisyon. 1 linggo bago siya umuwi, bumalik sina Sarah at Jules sa Quezon City, ang lugar kung saan siya nabigo. Tumayo siya sa harap ng cosplay shop at bumalik ang alaala 8 buwan na ang nakakaraan. Hinila siya ni Jules at pumasok sa tindahan. Ang pamilyar na pink costume ang sumalubong kay Sarah, ang Magic Girl costume ni Madoka. Miss, may size S po ba kayo nito? Tanong ni Jules. Size S. Isang size na hindi niya maisip 8 buwan na ang nakakaraan. Opo, mayroon po kami. Kinuha niya ang costume at nagtungo sa fitting room. Huminga siya ng malalim at ipinasok ang kamay niya sa sleeve. Pumasok ito ng maayos. Itinaas niya ang zipper, walang resistance, at nagsara ito hanggang sa likod. Nang tumingin siya sa salamin, hindi nakapagsalita si Sarah. Si Madoka ang nakikita niya. Ang pink dress, puting sleeve, pulang ribbon lahat ay perpekto sa katawan niya. Sarah, pakita mo na. Binuksan niya ang kurtina. Nanlaki ang mga mata ni Jules sa gulat. Perfect! Ang ganda mo, Sarah. Nagbigay din ng paghanga ang sales lady. Bagay na bagay po sa inyo. Ang luha na tumulo sa lugar na ito 8 buwan na ang nakakaraan. Ngayon, luha ng kagalakan ang umaagos. Bibilihin ko ito, puno ng kumpiyansa ang boses ni Sarah. Sa weekend, ginanap ang cosplay event sa universidad na inorganisa ng Anime Research Club. Maraming miyembro ang nagtipon sa iba't ibang costume. Sa changing room, nagbihis si Sarah at tumayo sa harap ng salamin, ang sarili niyang naging si Madoka. Pink wig sa buhok, magic wand sa kamay. Kinakabahan siya. Ngayon, haharap siya kay Enzo. Pagpasok niya sa venue, marami ng tao. Nakatayo sina Enzo at Drea na magkasama, Homura at Madoka pair cosplay. Nang dumating si Sarah, nagkaroon ng bulungan. Sino yan? Ang ganda ng Madoka cosplay. Lumingon si Enzo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sarah, lumapit siya. Hindi nakapagsalita si Enzo. Oh, kumusta? Bagay ba sa akin? Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba talaga iyan, Sarah? Ang boses ni Enzo ay puno ng purong paghanga. Effort po ako, ngumiti si Sarah. Nagtipon ang mga miyembro sa paligid ni Sarah. Ang galing, nagbago siya, parang ibang tao. Umalingaw-ngaw ang tunog ng camera shutter. Ang Madoka cosplay ni Sarah ang naging sentro ng usapan sa event. Lumapit si Drea at ngumiti ng magiliw. Sarah, ang ganda mo talaga. Nagsumikap ka, no? Walang inggit sa mga salitang iyon, kundi purong paghanga. Naramdaman ni Sarah na mabuting tao si Drea. Kaya pala si Drea ang pinili ni Enzo. Ngunit gusto niyang sabihin ang nararamdaman niya. Ano man ang maging resulta, ayaw niyang magsinungaling sa damdamin niya. Nang matapos ang event at nagliligpit na sila, kinausap ni Sarah si Enzo. Maaari po ba tayong mag-usap sandali? Oo, siyempre. Nagtungo silang dalawa sa courtyard ng universidad. Sa sunset ng Tagsibol, sa ilalim ng puno ng cherry blossom, ang mga talulot ay hinipan ng hangin at nagkulay pink ang lupa. Ang ganda, sabi ni Enzo habang nakatingin sa cherry blossom. Oo, ang ganda talaga ng spring sa Pilipinas, hapon. Humihinga ng malalim si Sarah. Ngayon na, Enzo, may gusto po akong sabihin sa inyo, nang matagal na. Tiningnan siya ni Enzo ng seryoso. Gusto po kita. Ang mga salitang iyon ay natunaw sa hangin ng Tagsibol. Noong una tayong nagkita, noong tinuruan mo ako tungkol sa Madoka at sa kabaitan mo gusto kong magbago para sa inyo.
Ang mga talulot ng cherry blossom ay lumilipad sa pagitan nila, kaya ako pong magsumikap hanggang ngayon. Tahimik lang nakinig si Enzo, hanggang sa nagbukas siya ng bibig, nang may hirap. Sarah, napakagaling ng effort mo. Hinahangaan kita. Ang katahimikan na sumunod sa mga salitang iyon ay nagpaliwanag ng lahat, pero nanginginig ang boses ni Enzo. Pasensya na. Tahimik na tumango si Sarah. Alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mangyayari ito. Kasi kami na ni Drea. Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang lumubog sa dibdib ni Sarah. Magkaibigan kami ng matagal at magkasama kami sa kolehiyo. Nang nagkita kami ulit, naunawaan ko kung gaano siya kahalaga. Ang boses ni Enzo ay tapat, walang kasinungalingan. Sarah, napaka-attractive mong tao, pero nandyan si Drea sa buhay ko. Ang mga talulot ng cherry blossom ay nagpatong-patong sa kanilang mga paa. Naintindihan ko po. Ang boses ni Sarah ay kakaibang kalmado. Salamat po. Sa pagiging tapat nyo, tumingin si Enzo sa lupa nang may paghingi ng paumanhin. Pasensya na talaga na hindi ako nakatulong. Umiling si Sarah. Huwag po kayong humingi ng paumanhin. Dahil sa inyo, nagbago ako. Ang pag-ibig ko sa inyo ang nagpatakbo sa akin. Ang pagnanais na lumapit kay Madoka ang naging posible sa pagbabawas ng 46 kilogram. Ang karanasang ito ay magiging yaman ko habang buhay. Ngumiti si Sarah. Tiningnan siya ni Enzo nang may magkahalong damdamin. Sarah, ang lakas mo talaga. Naglakad si Sarah nang mag-isa. Masakit ang dibdib niya. Umiiyak din siya. Ngunit kakaiba, wala siyang pinagsisisihan. Hindi natupad ang pag-ibig. Si Drea ang pinili ni Enzo. Hindi niya ito maiiwasan. May mahabang history ang dalawa at malalim ang bond nila. Hindi ito isang bagay na makukuha niya sa loob ng 8 buwan. Ngunit ang 8 buwan na ito ay hindi nasayang. Mula 111 kg hanggang 65 kg nagbago siya. Nalaman niya ang ganda ng Filipino, Japanese diet at nagkaroon siya ng healthy lifestyle. Ang pagkikita niya kina Jules at Mina, ang pamilya Reyes. At higit sa lahat, natutunan niya ang pusong hindi sumusuko. Kinuha niya ang smartphone at ginawa itong mirror mode. Ang sarili niya na nakasuot ng Madoka costume ang nakita niya sa screen. Ang kanyang mga mata ay blurred sa luha, ngunit may tiyak na liwanag doon. Salamat Enzo, bulong niya. Humarap siya sa unahan. May sakit sa pagkabigo, ngunit mas malaki ang nakuha niya, ang pagkikita sa bago niyang sarili. Iyon ang tunay na kahulugan ng paglalakbay na ito. Pagkatapos ng 12 oras na flight mula sa NAIA, dumating si Sarah sa Los Angeles International Airport. Hinihila niya ang kanyang maleta patungo sa arrival lobby. Naghihintay doon ang kanyang mga magulang, huminga siya at binuksan ang pinto. Sa gitna ng karamihan, nakita niya sina David at Linda. Tinitingnan nila ang bawat dumarating, ngunit hindi nila napansin si Sarah. Tay, Nay, lumingon silang dalawa. Ngunit nilampasan lang ng kanilang mata si Sarah at tumingin sa likuran niya. Ako ito. Pumutla ang mukha ni Sarah. Sino? Sino ka? Hindi makapaniwalang nakatingin si David kay Sarah. Ako ito. Sarah, sabi niya. Dahan-dahang lumapit si Linda. Hinawakan ang mukha ni Sarah gamit ang 2 kamay. Ikaw ba talaga ito? Hindi ako makapaniwala. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pasensya na, Sarah, sa sinabi ko noon. Ang sakit noong 8 buwan na ang nakakaraan ay bumalik. Sa lagay mong iyan sa hapon? Ngunit ngayon, hindi na ito sugat. Hindi po kayo nagkamali, Nay. Tinuruan niyo lang po ako sa realidad. Nagtanong si David nang may pagtataka. Ano ang ginawa sa iyo sa Pilipinas? Ngumiti si Sarah. Nilagyan po ako ng mahika. Ang mahika ng pusong hindi sumusuko. Nagyakapan silang 3. Pagbalik ni Sarah sa California, nag-umpisa siya ng bagong aktibidad sa universidad, ang pagtatatag ng Japanese Anime Culture Club. Gusto niyang ibahagi ang kultura ng anime at healthy lifestyle na natutunan niya sa Pilipinas, hapon. Nag-anunsyo siya at hindi inaasahan ang dami ng mga sumali. Sa unang meeting, mahigit 20 estudyante ang dumating. Ang Japanese anime ay hindi lang entertainment. Ito ay kultura, sabi ni Sarah habang ikinukuwento ang kanyang karanasan. Nakikinig silang lahat ng maigi. Ang pagkikita niya sa Madoka, ang ganda ng Filipino, Japanese diet at ang pagbabago niya. Nakita ko ang tunay kong sarili sa Pilipinas,
Hapon. Maraming estudyante ang nakaramdam ng koneksiyon sa mga salitang iyon. Ang club ay lumago at nagpatuloy sila sa pag-organize ng Filipino, Washoku cooking classes, anime viewing, at Nihongo study group 2 beses sa isang buwan. Para kay Sarah, ito ay isang liham ng pasasalamat sa bansang nagpabago sa kanya. Isang araw sa club activity, kinausap siya ng isang lalaking estudyante. Sarah, ang ganda ng kuwento mo ngayon. Si Mark Thompson, 20 taong gulang, isang senior sa visual arts. Salamat, Mark. Sa totoo lang, fan din ako ng Madoka. Nagningning ang mga mata ni Sarah. Nag-usap silang dalawa tungkol sa Madoka ng matagal. Malalim ang pagsusuri ni Mark at nagpapaalala ito kay Enzo. Ngunit wala nang longing si Sarah kay Enzo. In-enjoy lang niya ang usapan nila ni Mark bilang magkaibigan. Mag-usap ulit tayo, ngumiti si Mark. Ngumiti rin si Sarah ng natural. Naka-move on na siya sa sakit ng pagkabigo. Ngayon, may freedom siya na mag-enjoy sa bagong pagkikita. Nang gabing iyon, nag-video call si Sarah at Jules. Ang mukha ni Jules sa screen ay masigla pa rin. Sarah, ang ganda ng life mo sa Amerika. Tumango si Sarah ng masaya. Maayos ang club, ang ganda ng feedback. Mabuti. Okay ka na ba tungkol kay Enzo? Oo. Naisip ko na good experience lang iyon. Napaiyak si Jules. Sarah, ang lakas mo na talaga dahil sa iyo. Kung wala ka, wala ako ngayon. Nag-usap sila tungkol sa mga alaala nila sa Pilipinas, Hapon, ang morning run, ang Filipino, Washoku breakfast, ang Madoka transformation plan. Lahat ay treasured memories. Bumalik ka ulit sa Pilipinas, ha? Sabi ni Jules. Tumango si Sarah ng malakas. Babalik ako. Nang may kumpiyansa, nagkawayan silang dalawa sa screen. Tinapos ni Sarah ang call at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan ng California. Hindi natupad ang pag-ibig. Ngunit nagbago ang buhay. Ang sarili niyang 111 kilogram ay isang past at nakita niya ang bago niyang sarili na 65 kilogram. At higit sa lahat, nakuha niya ang pusong hindi sumusuko. Ang 9 na buwan sa Pilipinas ang naglagay ng walang hanggang liwanag sa buhay ni Sarah